So hello guys, welcome sa ating video tutorial tungkol pa rin sa PHP. So yung discuss natin ngayon ay tungkol sa classes and objects. So yung gagawin natin ay magko-connect tayo ng connection sa ating database gamit yung class and objects. So first natin gagawin, gawa muna tayo ng file na pangalan ay con.php. So opening tag. So bago yan, gagawa muna tayo dito ng database name. So for example, con. So yan, con. So meron na tayong database name na con. So dito, gagamit tayo ng class na keyword. So keyword yan. And ito namang database connection, ito yung ating name. So name ng ating class. So itong public, ito naman yung ating keyword. Then ito yung property. Yan. So ito yung mga properties. So public, user, public, pass, public, dv name. Yan. Then gamit na tayo ng function. Yan, function. Yan. So set, yan, set server. So ito yung mga objects natin, no? So server. So this server equals server. So ayan, ito yung ginagamit, yung this ginagamit siya para kunin natin yung objects. So ano ba yung objects natin? Ito. Ayan, yung server. So function set user, lagyan natin yung user sa loob. Then this, tawagin ulit natin yung user na object. So user equals user. And dito naman function set pass pass. Then this pass equals pass. Then function set db name equals db name. Ayan, not equals pala. Ayan, lagyan natin yung object sa loob. Then this db name equals db name. Ayan, ito yung mga methods natin. Ito yung mga objects. Ayan. Then function ulit tayo para kunin natin yung server. Ayan, server. Then return, ayan, this server. Ayan. So ganyan. So dito ulit tayo sa baba, function get user and return this user. Then function get pass, yan, return this pass. Then function get dv name, yan, dv name, return this db name. So ito, yan yung ating mga tinatawag nating methods. So kunin natin to, ayan, ganyan na lang. So ganyan. So ganyan yung pag-return natin. And dito naman tayo sa sa baba. So for example, ayan, dito sa baba, kunin natin yung server na variable, equals natin sa new na keyword. Then kunin natin yung class name na database connection. So ito yung ating class name, ayan.
Then, kopyahin na natin, paste, then palitan natin ng user. And ito, pass. And ito naman ay dv name. Then, kunin natin yung server. Then, gamit tayo ng arrow yan. Then, set. So, magsiset na tayo or maglalagay na tayo ng value. So, set server. So, localhost. Saan nga ba galing localhost? Dito yan. Ayan. So, tayo ay magkoconnect sa localhost. So, user, set, user. So, yung default username ng ating phpMyAdmin ay root. So, yung pass naman, set pass. So, walang value yan since yung phpMyAdmin natin ay walang password. So, dv name, then set dv name. So, yung dv name natin, yung con na ginawa natin. So, con. Yan din. Echo connection success. So, pang debug lang to, no? Kunyari, kailangan nating i-check kung na-connect ba talaga siya o wala. So, ayan. So, try natin na i-run. So, ayan, connection success. So, ibig sabihin yan, na-connect natin ng tama yung connection sa ating database gamit yung classes and objects. So, ito yung example kung paano mag-connect ng paano magkakaroon ng connection sa ating database gamit yung classes and objects. So, yun lamang guys. Maraming salamat.